Binuo ni Pangulong Benigno Aquino III ang isang national task force na tututok sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel, ano ba itong task force? Yun nga, Atty. Reg, nagbuo ng isang task force si Pangulong Benigno Aquino III na ang pangunahing magiging trabaho ay pagtutok dito sa issue ng West Philippine Sea, partikular na dito dun sa usapin ng agawan ng teritoryo. Sa Memorandum Circular number 94 na inilabas ngayon ng Malacanang, pangungunahan ng National Security Advisor bilang chairperson ang tinaguriang National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS. Ang mga miyembro nito ay ang Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Justice Department, Department of the Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, ang Energy Department, ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Transportation and Communications Department, Finance, National Economic and Development Authority, National Coast Watch System, Armed Forces of the Philippines, PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang task force ay tatanggap ng atas mula sa Pangulo ng bansa sa pamamagitan ng Cabinet Cluster on Security, Justice and Peace. Responsable ang NTF-WPS na pag-isahin itong mga aksyon ng mga government agency tungo dito sa pagkakamit ng layunin ng pamahalaang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng National Task Force, mabubuo ang dalawa pang task force, ang tinatawag na Area Level Task Force at ang Tactical Level Task Forces o TTFS. Sa ilalim ng TTFs, ang makikipag-ugnayan dito sa mga ahensya ng pamahalaan para dito sa mga kinakailangang kapabilidad, units at assets. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesman Charles Jose, kaugnay nga dito sa pagbubuo ng task force, ang aksyon ng pamahalaan ay babatay pa rin dun sa prinsipyo na pagresolba sa issue ng agawan ng teritoryo dito sa mapayapang paraan. Ang National Task Force ay binuo ni Pangulong Aquino bago nga ito dun sa inaasahang paglalabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration dito sa The Hague, Netherlands ilang buwan mula ngayon, kaugnay nga dito sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa territorial dispute issue sa West Philippine Sea, Atty. Reg. Nel, ano ba yung magiging parang pinaka-specific na mandato nitong task force na to? Kasi pwede naman gawin ito ng Pangulo, no? Yung mag-umatas siya ng gagawin ng specific plan sa bawat mga ahensya ng pamahalaan. Pwedeng sabihin niya to sa security cluster, tapos i-implement na ng security cluster. Ano ba yung kailangan na ipatupad nitong task force? Kasi before na mabuo itong task force na ito, meron na tayong Interagency Committee on the WPS or ng West Philippine Sea. Kumbaga ita-transfer lahat ng mga trabaho ng interagency na yun dito sa task force na ito. Magiging, hindi pa natin alam yung iba pang detalye. Kumbaga ito ay general pa lang yung magiging trabaho nito. Pero doon sa nakita nating memorandum, tututok siya doon sa nagiging issue ngayon sa West Philippine Sea. Number one, yung territorial dispute. Hindi din natin alam kung may kaugnayan nito dun sa nalalapit na ruling ng The Hague Permanent Court. Kasi isa sa mga issue natin ngayon dyan, paano nga maipapatupad or paano ba yung enforcement after the ruling. So hindi natin alam kung sino yung tututok, lalo na malapit na yung transition ng magiging bagong administrasyon. So makikita natin siguro kapag idinitalye na kung ano yung magiging mga iba pang trabaho nitong task force na to. Tapos, Nel, magkakaroon din ba sila ng specific plan na pwedeng i-propose sa presidente na gano'n ang gagawin nila? Yes, may particular yun, provision dito sa memorandum na inilabas ng Pangulo dahil magkakaroon sila ng mga permanent representative sa mga different agencies. So, meron silang mga gagawing planning, roadmap about dito sa issue sa West Philippine Sea. So, dito nakita natin medyo bago itong ginawang task force na ito ng Pangulo, then unexpected dahil merong interagency committee, then transfer dito sa task force. Kailangan ba ng additional funding? Meron yan. Siguro, alam natin, meron dun sa interagency nung una, may mga pondo, and we expect meron din pondo ito. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan.